Hello everyone! Ito nga pala yung aking balikbayan box. Ayan yung finish. Isang large at bulilit. Hello! Ito, ipapakita ko sa inyo at paano ako magbalot ng balikbayan box. Ito yung aking extra large na carton MLX brand. Testing, paano umpisahan at balutin ng packing tape. At ito naman yung kanyang free bulilit. Itong karton ay binibili. Pero itong bulilit na karton sa papadala, free na siya sa large, extra large karton. Wala na yun siyang babayaran. Matibay din yung kanyang karton. At ito yung kanyang packing tape. Ayan, dalawa. Pagkasyahin ko na lamang yung dalawa. Ayan, dapat siya gawing XX siyang sa likod. Para matibay ko Ayan, sa mga gustong magpapadala ng balikbayan box, hindi madali yung pagpacking tape pa lang, pawis na si Exmer. Susunod ko na naman itong maliit. Hindi pa ako tapos sa malaki. Pahinga din kasi talagang pagod na. Tatapusin ko na ito bago si maliit. Hindi pa naman nauubos yung isang packing tape dito. One way lang pwede naman daw sa akin. Ayan, isusunod ko na si bulilit. Ayan, matibay na rin siya. Ayan. Next na kita bulilit. Ayan. May tira pa naman sa malaki yung isang packing tape. Para yung isa, para yung sa pagsara. Ayan, malapit na matapos. At ito yung aking mga ipapadalang gamit. Ayan, bigay lang ng amo ko yung mga thermos na yan. Ito yung mga kamsa-kamsa. Ayan. At yan yung mga binili ko sa Lolo. At ito yung mga shoes na binigay lang ng aking amo. At ito yung mga damit na binigay lang din ng aking mga alaga. Ayan, umpisahan na natin paano maglagay. Ayan yung sa baba, puro yan siya na mga damit na naka-fold. Siyempre, kailangan natin damit muna sa ilalim para mag-tribble man yan siya sa safety yung gamit sa loob dahil yung sa ilalim ay puro damit. Ganito yung pagkagawa ko sa mga damit na to. Day 2 na pala yung aking
prepare ng mga damit, paglagay sa box. Yung day 1 packing pa lang yun, day 2 na ito na siya. Ayan, lalagay ko na rin yung mga importante, yung mga binili ko sa sa Lulu sale. Ayan, mga damit ng mga alaga ko, ang dami. Tuwad yun, Exmer. Pawis na yan. Ayan, buksan ko na yung isang karton na dates. Meron akong nailagay na isang karton, hindi ko na yun naipakita. Ito yung pangalawa. Bawat isang supot ay 1 kilo, mabibigat siya. 2 karton lang ang naipadala ko. Yan yung pampasikip ko sa mga damit na naka-fold. Ilagay ko yung date sa gilid para siya ay sumikip. At ito yung aking biniling pressure cooker. Ayan, sale lang ito sa Lulu. Try ko pa ito, hindi pa final yan. At ito naman yung aking biniling rice cooker. Ayan, sale din ito sa Panda. Inisip ko, tanggalin ko sa karton para maraming malagyan. Kasi pag isama ko itong karton na to, talagang wala nang bakante. Ilagay ko ito siya sa gitna, tanggalin ko sa karton, tapos palibutan ko siya ng mga damit sa gilid para safety naman yung aking mga delikadong gamit. Ayan, sa loob niyan may nilagay akong mga baso, mga mabasagin, at ito naman yung aking pinitan ng tinapay. Tinanggal ko din siya sa karton kasi hindi nga siya safety. Malaki ang kanyang lugar na kakainin pag sinama ko yung karton. Ayan, next, tanggalin ko na rin ito sa karton. Pressure cooker. Ayan, may laman yan sa loob. So ayan na, dami na, full pack na talaga, hindi pa tapos. Ayan yung bag na regalo sa akin ng mama ng aking amo, bago pa yan. Ito na, kompleto gamit sa kusina yan. Ganyan si Exmer. May mga mantel, lahat kompleto yan. Ayan na, butod na butod yung aking cartoon. Sigurado magrereklamo na naman yung the last time, pangalawa ko ito sa loob ng 1 taon. Sabi niya, magdagdag ka dito ng 20. Sobrang burot. O sige, 20 lang naman. Sigurado magdadagdag na naman ako ng 20 nito. Kasi alam mo naman, hindi natin kabisado ang yung hindi naman natin pwede dukdukin. Pero kasi sabi yung pagdating daw sa pagkuha yan at pag-travel yan, naupan na naman daw yan siya bumababa. Okay lang yan, ang importante maging maayos lang siya pagdating sa Pinas.
2 times ko na nakapadala dito sa Emirates, okay naman. Nung previous year, hindi ako dito sa Manila Express. Ngayon lumipat ako sa Emirates. Kasi nga may free bulilit yung nakaganda. Ayan yung aking ilalagay sa bulilit karton. Ayan, regalo ng aking amo. Butterfly na makina. Ayan. Ang sabi ko sa aking amo, pag-a-advance ako ng 500 riyal. Kakaltasin sa akin ng 2 months, 250 sa loob ng 2 buwan. Dahil gusto kong bumili ng makina. Ayan, sinamahan naman ako. After nung naipadala ko na, ang sabi sa akin ng aking amo, gift na lang daw niya, yung hadiah na lang daw niya yung 500 na binili namin makina. So, diba? May mama. Ayan siya, mabigat. Ito ang bigat ay 10.8 kilo. Mabigat siya. Kasi kung original, ito siya na Singer butterfly na makina. At yan yung kanyang lalagyan. Pero ang sabi kasi dito, ito siya. Ayan, yan. Dito ilagay yung makina. Tapos, ilalagay na lang sa mesa. Ito siya yung double purpose. Pwede siya sa kuryente at meron siyang mga zigzagger. Ayan. At ito yung kanyang zigzagger ata to. Ayan. Pwede siya manual. Pwede siya sa power on, kuryente. Ayan. Tapos, yan yung kanyang takip. So, ayan. Naipasok ko na yung makina. At hindi na mailagay itong sandal na binigay ng aking alaga. Iiwan na lang yan. Hindi naman yan importante sa Pinas. So, importante, ang lahat ng importante, yun yung aking priority. Pagod na talaga sa Esmer. Pawis na pawis. So, ayan. May kasalanan na naman ako. Overloaded na naman ang karton ko. Pero okay lang yan. Ang importante, makakarating ka sa Pilipinas ng maayos. So, ayan. Tapos na. Finish na yung aking 2 karton. So, ayan na. Kinabukasan, pinakuha ko na. At ang aking mapabayaran dito ay 360.